Kakaiba na yung nararamdaman ko dito sa areang ito. Dito sa areang ito, may nakasulat na headkeeper. So, itong areang ito ang isa sa mga nagpapatunay na naging kampo o naging barracks ng mga Hapon noong World War II. Itong itinayo nilang struktura ay napaka-misteryoso. Hindi natin alam kung anong meron dito sa loob na ito. Dalawa lang yung naiisip ko dito sa struktura na ito na pabilog. Pwedeng embankment o lagayan ng mga gamit. Grabe. Makikita po natin yung mga pinggan na sinauna pa. Tingnan nyo. Ayan o. Dito, nariligo yung mga sundalong Hapon noong World War II. Tingnan natin. Tabi-tabi po. Yan. Napakalinaw pa ng tubig oh. Kahit na ilang dekada na ang lumipas, ay matibay pa rin yung kanilang gawa. Dito sila naglalaba. Mayroong embankment dito sa ilalim. Tingnan nyo. Makikita natin na yung mga bakat ng bala na tumatama dito sa gusali ay nandyan pa rin. Good morning mga kawaray, welcome back na naman sa aking panibagong vlog. So ngayong araw ay panibagong lugar na naman ang i-explore natin. So nung mga nakaraang araw ay nagpunta tayo sa Cebu City at pinuntahan natin ang ilan sa mga lugar na makasaysayan. Ayan, so pinuntahan natin yung Toledo, Cebu. Ayan, kung saan makikita ang ilan mga marker na iniwan ng mga sundalong Amerikano at sundalong Hapon noong World War II. So pinuntahan din natin ang Tuburan, Cebu, kung saan makikita ang ilang mga tunnel na ginawa pa ng mga gerilya noong panahon ng pang-aalipin ng mga sundalong Hapon. So ngayong araw naman ay panibagong lugar na naman ang i-explore natin. So ngayong araw ay ang destinasyon natin ay papunta tayo sa Giwan, Eastern Samar para puntahan ang isa sa mga makasaysayang isla na makikita natin sa Suluan Island. Ayan. So ngayong araw nga pala ay nandito po tayo sa San Lorenzo Parish Church dito sa Balanggiga. Ayan, Eastern Samar. Ipapakita ko po muna sa inyo itong bell, ayan, na nagsisimbolo ng madugong nangyari dito sa Balanggiga, Eastern Samar. So para sa mga kaalaman po ng lahat, dito po naganap yung Great Massacre noong taong 1901 dito sa Balanggiga, Eastern Samar. At ito yung magpapatunay na maraming mga kababayan nating mga Pilipino ang inabuso ng mga sundalong Amerikano noong taong 1901. Sa pamumuno ni Valeriano Abanador ay sinulong itong mga sundalong Amerikano. Makikita po natin na yung mga rebulto ay may mga hawak na itak. Ito po yung ganilang pinanglaban dito sa mga sundalong Amerikano. Kaya naman marami ang mga namatay dahil nga sa paghihigante ng mga kababayan natin laban sa mga Amerikano sa kanilang pang-aabuso ay ginamitan sila ng mga itak. Ayan. At marami ang mga nasawing mga sundalong Amerikano. So may mga kababayan po pala tayo ditong mga supporters na galing pa sa Surigao. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Kaway po kayo sa camera. Ayan. Alright, so mula dito sa Balanggiga, Eastern Samar ay magta-travel na lang tayo ng mahigit 1 oras papunta sa Giwan, Eastern Samar, kung saan tayo sasakay papunta sa Suluan. Yan.
this way to municipality of Giwan. So eto naman yung papunta sa Burungan. So dito po tayo dadaan sa kanan papunta sa Giwan, Eastern Samar. Ayan. Sir, pwede mamutana sir? Asa dapit ang port sa papunta sa Suluan? Port daw din. Port, papuntang Suluan. Ha? Port. Yung port papuntang Suluan Island? Dito terminal. Saan po? Dito masakay. Doon? Oh, bana mo. Tapos, nakita niyo terminal pa doon dito palengke, Magi. Okay. Thank you sir ha. Ito na siguro yung kanilang palengke. Papasok tayo rito. Yan. Wow. So nung unang punta ko rito, hindi ako nakapasok dito sa palengke nila kasi mahigpit. Ayan. Ito na siguro yung papunta sa Suluan. Ito pala si ate, yung first kagawa doon sa Suluan. Anong pangalan mo, te? Yunila Bensyon. So, thank you, te ha. Kita-kita tayo mamaya. Okay, sige. Tara. Hinay ka mo ha. Okay. Aray. Ayun na. Ito si Sir. Ang pangalan mo, Sir? Jumar. Sir Jumar. Yan yung iniwanan natin ng motor. Yon. So, mula dito sa port ng Giwan, Eastern Samar ay magta-travel tayo ng mahigit 2 oras papunta sa isla ng Suluan. Tama ba ko, Sir? Okay. 2 oras. Pero kung yung malalaking barko, naaabot ng ilang oras? 5. So, kita nyo, malaking advantage yung sasakay tayo ng mga ganito basta hindi maalon. Kasi malaki yung agwat ng travel time. Nung sinisimulan na namin ang biyahe, dito mapapansin nyo na medyo kalmado pa ako at kalmado pa yung dagat. Hindi pa masyadong maalon. Makikita nyo naman hanggang sa nagulat ako sa susunod na mga tagpo. Habang nasa kalagitnaan kami ng dagat na binabaybay namin ay bigla akong nakaramdam ng takot dahil sa lakas ng alon na humahampas sa bangka namin na animoy iwinawasiwas yung bangka. Dito talaga nagsimula akong kabahan dahil iniisip ko baka biglang tumaob yung sinasakyan nating barko. Pero maraming salamat sa Panginoon dahil narating natin yung isla ng Suluan ng safe. Grabe. Pagkatapos ng 2 oras na pagwasiwas ng dagat sa atin papunta rito ay hindi ko akalain na makakarating tayo dito. Ayan. So first time kong makasakay ng bangka na talagang halos balibagin yung sinasakyan namin. Grabe. Buti na lang ngayon ay maganda yung panahon. Ngayon ay didiretso po tayo sa Barangay Hall para ipaalam na mayroong mga bisita na pumunta rito. At least alam na ang mga tao rito na pumunta tayo rito. So ang oras ay alas 12:30. Makikita natin yung mga kabahayan dito na merong mga gawa sa light materials at meron din gawa sa mga bato. Ayan. Dito sa Suluan ay meron silang paaralan. Anong paaralan nito, sir? Elementary? May high school din. May high school din. Ang sabi po ng mga taga rito, sa isang buwan, mas marami yung ulan. Bihira lang daw umaraw dito. So, nandito po tayo ngayon sa basketball court nila. At dito sa gilid nito ay meron silang barangay hall kung saan tayo magpapaalam at maglalagbook. So, requirements po ito para sa mga dayuhan
na pupunta rito. Bukod sa logbook, sir, mayroon pa ba kayong mga requirements? Halimbawa, yung mga nakakapanood sa atin ngayon na gustong pumunta rito. ID lang, tapos ID. Okay. Maglalagbook. So, mag-iwan kami ng ID. ipakita lang. Papakita. Okay, so, kailangan nating ipakita yung ID natin na ano tayo. Hindi tayo kolorom. Kasi, isa sa proteksyon ng kanilang lugar. Kasi hindi basta-basta sila nagpapapasok ng mga hindi kilala. Edgardo C. Loyola, siya yung punong barangay dito sa Suluan. So mga ilang populasyon kaya nakatira dito, sir? 1,600 plus. 1,600 plus dito yung populasyon. So nasasakupan ng Suluan. Dito sa area ito ay makikita natin itong monument na nakasulat yung history ng Suluan. So babasahin po natin. Suluan, ruta ng ekspedisyong Magallanes-Elcano sa Pilipinas. Sa pulo ng Suluan, bahagi ngayon ng Giwan, Eastern Samar, unang dumaong ang ekspedisyon matapos iwasan ang mga mabatong baybayin ng Samar, tinataya ngayong tangway ng Giwan at pulo ng Kalikuan, ika-16 ng Marso 1521 sa mga taga-Suluan. So isa na dito si Ferdinand Magellan na nakita nila itong islang ito bago sila pumunta sa Humunon Island. So isa ito sa mga makasaysayang lugar at isa rin ito sa mga naging kampo ng mga Hapon noong World War II. Ayan. So pupuntahan po natin yung tore at yung barak kung saan sila tumira noong kasagsagan ng gera noong panahon ng World War II, taong 1942. Kinakailangan naming manghiram ng motor para makarating doon sa pupuntahan natin kasi malayo pa. 1 oras daw lalakarin kung maglalakad lang tayo. Buti na lang napakabait ng mga taga rito at pinahiram tayo. Grabe yung tinahak natin. Kanina, napakalakas ng mga alon. Ngayon naman ay akyatan yung gagawin natin para makakit tayo sa tore. So kahit kaano pa kahirap ay pupuntahan natin. Kasi gusto kong ipakita sa inyo itong historical na lugar na ito. Panahon pa ng World War II. Ayan. Nasa kalagitnaan ng kagubatan. Dahil hindi na makakadiretso yung motor na sinakyan natin, ay kinakailangan nating maglakad ng mahigit 1 oras para marating natin ang barracks kung saan nanirahan ang mga Hapon noong World War II. Mag-aalauna pa lang ng hapon. Sana makaya po nating maikot ito nang hindi tayo gagabihin kasi sobrang lawak nitong lalakarin natin at napaka-challenging. So, yung ibang mga pumupunta rito ay natatakot na akyatin itong bundok na ito na naging barracks ng mga Hapon. Dahil sa layo ng nilalakad namin ay hindi biro ang pinagdaanan namin. Hirap at pagod ay aming tiniis upang marating ang destinasyon namin. Dito sa kinatatayuan natin, kapansin-pansin, itong semento na nagsisimbolong pathway papunta dito sa itaas ng bundok. So, according po kay Kuya, ito na daw yung daan papunta sa barracks ng mga Hapon noong World War II. Biruin nyo, dito sa kalagitnaan ng napakalawak at napakalaki na isla dito sa Suluan, Eastern Samar, dito sa Giwan, ay dito nagkampo yung mga Hapon noong World War II. So nandito na tayo sa mismong pinaka-barracks ng mga Hapon noong World War II. Ang nakikita niyong bahay sa likod ay ito yung nagsisilbing barracks noong panahon ng pandaigdigang digmaan.
Maraming mga tao ang hindi na pumupunta rito at may mga sabi-sabi na rin na marami na rin mga nagpaparamdam na mga espiritu dito sa barracks na ito. Dahil nga sa marami na ang natatakot, bihira na lang ang pumupunta rito. So ngayon ay pupuntahan po natin mismo sa harapan. Ayan. Wow. Grabe. Kakaiba na yung nararamdaman ko dito sa areang ito. Dito sa areang ito, may nakasulat na head keeper. So, etong areang ito ang isa sa mga nagpapatunay na naging kampo o naging barracks ng mga Hapon noong World War II. Kasi, makikita natin yung bintana na yung disenyo ay sinauna pa. At napakalawak po nito dito sa area ito. Ayan. Dito naman po tayo dumako sa area ito. Makikita po natin yung mga pinggan na sinauna pa. Tingnan nyo. Ayan o. Talagang nagpapatunay ito na ito'y sinauna pa. At yung mga lampara na ginawa, ayan o. Tingnan nyo. Ito yung sinaunang baso. Panahon pa ito ng Hapon. Dito naman, makikita natin yung fireplace. Ayan. So, siguro, dahil nga sa lamig ng temperatura dito tuwing gabi, dahil nga nasa kalagitnaan ito ng kabundukan dito sa Suluan, ay dito nagbo-burn ng mga wood yung mga Hapon. And ito naman yung nagsisimbolong exhaust para labasan ng usok. Ayan. So, ilan lang ito sa mga naipapakita ko sa inyo at marami pa akong maipapakita na magpapatunay na itong lugar ay naging kampo sa panahon ng digmaan. Yung mga disenyo ng mga bintana, makikita natin na gawa sa shell. Ayan o, gawa sa shell. Na merong mga tagos ng mga bala. Dumako naman po tayo dito sa kabilang gusali. Ayan. So, makikita naman po natin dito na animoy 2 kwarto na nandito. Pasok po tayo. So, posible po ito, areang ito, ay ito yung kanilang kitchen. Ayan. Makikita po natin kasi, tingnan mo, para ditong may lababo. Ayan. At dito po sa areang ito, yung kanilang lutuan. At may bintana po sila. Ayan. Medyo nakakatakot nga lang. Kasi dahil sa hindi natin alam kung merong mga nangangagat dito. Dito naman sa katabi nito, puntahan po natin. Napakadelikado. Ayan. Nakakatakot na. Hindi natin alam kung para saan yung ginawa itong area. Pero magkapareha lang ng gusali doon sa kabila. Bakas pa. Dito sa area ito yung mga tama ng bala. Makikita po natin. Akyatin po natin para makita sa itaas. Makikita po natin na kulay bilog. Ay hindi natin alam kung ano ang laman nito. Sana matibay po ito para masilip po natin yung loob nito. Grabe oh. Itong itinayo nilang struktura ay napaka-misteryoso. Bukod sa imbakan ng tubig, siguro may ibang purpose pa itong area. Dahil nga napakalawak ng bilog. Tingnan, ipapasilip ko po sa inyo. Ayan. Ayan oh. Napakadelikado nitong areang ito. Dahil
Hindi natin alam kung anong meron dito sa loob na ito. Ito yung takip. Parang embankment ito. Dalawa lang yung naiisip ko dito sa struktura na ito na pabilog. Pwedeng embankment o lagayan ng mga gamit. Dahil makikita po natin yung takip. Oh, ito yung takip. Ayan oh. Tingnan mo. Oh, may irong panghandol na bakal. Ayan oh. Tapos, mayroong tubig sa ilalim. Nakabukas po yung loob. So, itatry po nating ihulog ito. Tabi-tabi po. Pakinggan nyo po kung anong maririnig nyo. Narinig nyo yun? Grabe. Puno na ng tubig itong ilalim na ito. Dahil nga sa bukas itong area na pabilog. At yung takip nandito. At dito naman sa tapat ay yung gusali. Yung bubong na makikita natin. Ngayon naman ay pupunta naman natin yung lugar kung saan naliligo yung mga Hapon noong World War II. Ayan. Ito yung balon na kanilang kinukuhaan ng tubig kung saan sila umiigib. Makikita po natin dito na may tubig pa. Ayan. Tabi-tabi po. Ayan. Napakalinaw pa ng tubig oh. Kahit na ilang dekada na ang lumipas ay matibay pa rin yung kanilang gawa. At dito naman, hindi ko alam kung anong para saan ang area ito. Yung isa ay disenyo ng Hapon para maging isang labahan. Dito sila naglalaba. Ayan o. Dito naman sa likod nitong gusali ay makikita naman natin itong tangke na bakal. Tingnan nyo. Nakakapagtaka nito ay kung para saan ito. Dito siguro nila ibinabaon yung kanilang mga armas. Dito sa area ito dahil bakal po oh. Tingnan nyo. Ayan. Ito yung mga bihira lang makita sa social media at bihira lang mapuntahan ng karamihan. Kaya pinuntahan ko itong lugar para ipakita po sa inyo ang mga makasaysayang kagamitan noong World War II. Sa layo nitong lugar na pinuntahan natin ay sinulit natin na talagang maikot itong barracks nila. Nakita na po natin yung hagdanan na nag-uugnay paakyat doon sa tower na ginawa nila. Itong hagdanan na to ay mayroong 500 steps para makarating sa tuktok ng bundok. Para sa mga hindi good health ay huwag nyo na subukang puntahan pa ito kasi sobrang taas nito. Halos nasa kalahati pa lang yung naaakyat natin pero muntik na akong himatayin sa sobrang pagod. $498, $499, $500. Sa wakas, narating din natin itong tuktok. Akala ko himatayin ako sa pagod. Tapos ng 500 na akyatan na hagdanan papunta dito sa itaas ay narating na natin itong tuktok kung saan itinayo yung watchtower. So makikita po natin dito na
meron ditong ginawang gusali kung saan dito nag-aabang yung mga sundalo noong panahon ng digmaan. Makikita po natin dito na itong lawak ng gusali na ginawa dito ay naging pansamantalang tirahan nila para magbantay sa mga kalaban na paparating noong World War II. Kung makikita po natin, nasa tapat po tayo ng Pasipiko. Ayan, mula dito sa itaas ay matatanaw natin yung mga barko na naglalayag mula dun sa ibaba. Mapapansin po natin itong tower na napakalaki na nasira na dahil sa bagyong Yolanda. Kasabay ng tower na nandito na mayroong signal na makikita ng mga manlalayag na nagmumula sa dagat. Ayan. So dahil nga sa tagal na ng panahon, kaya naman itong areang ito ay bumigay na. Dahil nga sa dami na ng mga bagyo na dumaan dito, kaya ganito na yung itsura dito. So makikita po natin na yung mga marka ng bala ay bakat pa rin dito sa areang ito. Makikita po natin na yung mga bakat ng bala na tumatama dito sa pader na ito, sa gusali, ay nandyan pa rin. Sa bubong nitong gusali ay mayroong mga butas na animoy nagsisimbolong mga tama ng bala. So nasira ito dahil sa matinding bakbakan. Bagamat nakatayo pa rin ito, ay makikita po natin na yung mga bakas ng mga masalimuot na alaala. Kung ano nga ba ang nangyari noong panahon ng digmaan. Dito siguro sila nagluluto. Yan. Makikita natin na marami ng mga nagpakaukit. 1976. Yung mga siguro itong mga nagpakaukit ay pagkatapos na ito ng World War. Gawa na lang ito ng mga taong nagpapasyal dito. So dito naman, ipapakita ko sa inyo yung kapansin-pansin na balon na nandito. Tingnan nyo. Napakalawak. Ayan. So, hindi ko alam kung para saan ito. Siguro, dito nagtatago yung mga sundalo noong World War II. Yung nakakapagtaka pa nito ay dito sa area ito ay walang tubig. At dito naman sa kabila ay puno ng tubig. Ayan. So, di ko alam kung galing na ito sa ulan dahil nga sa open siya. Pero, dapat parehas sila. Meron doon sa kabila. Ayan. Yan yung pinagkaiba nila dito. So, dito naman ay sarado. Ilan lamang ito sa mga naipakita ko sa inyo at marami pa ang mga lugar na mga hindi pa na-expose sa social media na hindi pa natin napupuntahan. So, siguro itong mga naiwang alaala dito sa isla ng Suluan ay magpapatunay na talagang kailangan nating buhayin yung mga pangyayari noong unang panahon. Bagamat ilang dekada na ang nakalipas, ay patuloy po natin itong ibaon sa ating mga puso at pagpapahalaga sa mga ganitong naiwan na mga kasaysayan noong World War II. Siguro, dito ko muna ito tatapusin itong video. At ako nga pala si Melber Febra. Samahan nyo ako sa aking paglilibot sa buong Pilipinas para tuklasin ang mga mahalagang kasaysayan sa mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. Samahan nyo ulit ako sa aking susunod na biyahe. At huwag nyo kalimutang i-like at i-share itong video. At kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na gagawin ko. See you again sa aking next na biyahe.